Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay 356 sa Santa Cruz, Maynila. May nangyaring insidente ng pamamaril dito kahapon. Patay ang biktimang Barangay Kagawad. Binaril si Kagawad Alfredo Hicana habang nagbabantay sa isang tindahan sa Barangay 356 Santa Cruz, Maynila kahapon. Nakunan ng CCTV ang pagbaba mula sa motorsiklo ng salarin. Hinintay pa siya ng isa pang taong naka-helmet na hinihinalang kasabwat ng salarin. Maya-maya, makikitang tumatakbo pabalik sa motorsiklo ang salarin at saka umangkas dito at tumakas sa isa pang kuha ng CCTV. Nakunan ang mismong mukha ng gunman matapos isagawa ang krimen. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang krimen. Ilang metro lang, mga kapuso, ang layo ng pinaradahan ng gunman at kanyang naghihintay na kasabwat sa pwesto ng binaril na Kagawad. Nagawa ang krimen ng wala pang 10 segundo. Mga kapuso, ang kahabang ito ng Severino Reyes kung saan isinagawa ang krimen ay kilalang mataong lugar. Batay po sa kuha ng ating CCTV, doon pumarada ang suspect sa malapit sa kanto. Bumaba po siya, iniwan yung kanyang angkas at pumasok dito sa looban. Kung inyo makikita, mga kapuso, may tindahan dito. Ito ho ang binabantayang tindahan ni Kagawad. Dito po rin siya binaril ng 3 beses. Bumagsak po siya rito. Mabilis na mabilis lamang, segundo lamang ang binilang. Muling lumabas ang suspect palabas ng Severino Reyes at muling nagtungo sa likuran ng sasakyan niyan kung saan pumarada ang motorsiklo at nag-aabang ang driver na nagsilbing getaway vehicle. Nakapareham ko po kanina ang anak at kinakasama ni Kagawad Hicana. Ang nakikita raw nilang motibo sa krimen, politika. Kasi po may mga sabi-sabi, may pinarehistro po daw si Kagawad na hindi po rito nakatira. At naano po ngayon ng City Hall, may mga kumilik, may nagsisi-CI po dito sa mga taong pinarehistro daw po ni Kagawad na hindi dito nakatira. Totoo po ba yun? Hindi po. Meron bang pagbabanta si papa mo na natanggap bago isagawa ang krimen kahapon ng hapon? Opo. Ano pong klaseng pagbabanta? Sabi po nung babae sa mama ko po na baka daw po magulat na lang po kami, bigla na lang pong barilin. Bakit po gano'n na lamang ang galit nung babae na ito na inyong binabanggit? Ayun po, hindi ko alam. Wala naman po, sabi po kasi niya, akala nila si Papa daw po ang nagpapahuli sa kasama niya. Ngayon po, si Papa po ang pinagtitripan nila. Na ganun nga po na sabi nila, bigla na lang daw po mamamatay. Masakit po sa amin kasi po nawalan po kami. Hindi po namin tanggap eh. Kasi marami po kami nawalan. Kaugnay po na nangyaring shooting incident na yan, kumuha na update. Makapiling nating live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Homicide Section ng Manila Police District, si Police Chief Inspector Romel Anicete. Major Anicete, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Sir Emil, magandang hapon po. Unang-una, Major Anicete, any development po sa isinasagawa niyong investigasyon ukol sa shooting incident na ito? Sa ngayon, Sir Emil, yung way forward natin dyan, sa interviewing pa rin tayo sa mga witness natin, sa mga relatives, sa mga relatives. Ngayon, meron tayong ginagawa ng mga other forms ng investigation para ma-locate natin, ma-identify natin itong suspect natin. Pero hindi ko na lang ito masabi sa ngayon. Sir Romel, ang binabanggit po ng kinakasama at anak, politika raw ang nakikita nilang motibo. Sinisigundahan po ba ito ng inyong investigasyon? Lahat naman po ng anggulo tinitignan din natin, pero hindi naman natin ito sinisigurado na yun yung mga anggulo na katulad na nabanggit nila. One of the one of the motives, tinitignan din po natin yung anggulo na yan.
wala pong helmet ang biktima ng isagawa ang krimen at nakunan pa siya ng malapitan ng closed-circuit television camera. Makikilala o meron na ho ba kayong impormasyon kung sino ang gunman? Sa ngayon, sir, no, mag-ano na kami, nagre-request na kami nito ng for enhancement para dito sa gunman. Pero sa pagtatanong-tanong natin ay hindi pa nga ito ma-identify sa pangalan. Siguro pagka ay lumabas na yung talagang enhancement nito, mas lilinaw pa po itong litrato ng suspect natin. At maaari na itong ma-identify pagka Major ilabas na Anicete, po namin. Major Anicete, sa ikinilos po ng gunman, paano po kinaklasify ng Manila Police District ang suspect? Sir Emil, pakiulit po. Medyo malabo po yung dating. Batay po sa kuha ng CCTV sa ikinilos ng gunman, paano nyo po kinaklasify itong suspect? Kinaklasify po natin yan. Siyempre, marunong po siya humawak ng baril. Sa tingin po namin, ito po meron pong abilidad talaga na para sa paggawa o paghawak ng armas o lalo na itong baril na ginamit niya sa base sa mga kilos niya. Napakalakas po ng loob nitong gunman. Ano po masasabi ninyo? Very confident kasi siya sa paggawa niya ng krimen. Kaya ayan, tinitignan nga natin yung mga angulo niya. At nagtatanong-tanong na rin tayo sa pagdaan. Thickly populated at matao po itong kahabaan ng Severino Reyes. Major Anicete, meron na hubang lumutang na testigo para ho tumulong sa inyong pagsisiyasat? At sa ngayon po, wala pa pong makapagsabi sa amin ng tungkol sa ganyan. Pero katulad nga po nung sinasabi ko meron nga po kaming mga way forward na ginagawa na hindi naman muna namin masabi ngayon sa inyo. Lalo na Maigpit po yung pagpapatupad ng election gun ban pero nangyari pa rin itong shooting incident na ito. Ano masasabi ninyo, Major Anicete, sir? Ano lang naman po, siguro siguro talagang nangyari lang, medyo hindi lang ito nakita o napansin. Pero sa kapulisan naman natin sa Maynila, talagang naigpit naman tayo dyan sa mga ganyan, lalo na ngayong gandan. Baka sakali ho makatulong, meron ho kayong panawagan sa ating mga taga-subaybay ukol ho sa shooting incident na ito. Opo, Sir Emil, para sa mga kung ito is lumabas naman sa social media, itong video na sinasabi na nangyari dito sa CCTV, ay maaari nyo pong ipagbigay alam po yan sa amin, sa homicide section, sa number na 524-4311. O dito po sa 0917-960-7922. Yes. Okay. Mga kapuso, ang hepe ng homicide section ng Manila Police District, si Police Chief Inspector Romel Anicete. Major Anicete, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Emil. Maraming salamat po.